Sunod-sunod ang bagsak ng bomba sa pag-umpisa ng all-out offensive sa Datu Unsay, Maguindanao. Sa salita ng militar, pinatakan nila ng 81mm mortar at 105mm howitzer ang mga tinutugis na BIFF at ang teroristang si Basit Usman. Ito ang umaalingaw-ngaw na tunog ng all-out offensive ng AFP laban sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Sunod-sunod ang pagpatak ng 81mm mortar at 105mm howitzer ng militar sa BIFF na pinaniniwala ang kumukupkop sa teroristang si Basit Usman. Mga putok din ang sagot ng tinatayang nasa 100 miyembro ng BIFF sa gilid ng National Highway na nagsimula pasado alas 9 ng umaga. Gayunman hanggang 400 daw ang puwersa ng tinutugis, kaya suportado ang ground troops ng mga MG-520 attack helicopter. Target ng opensiba ang Saliba, Pagatin, Mamasapano, Sharif, Agwak o SPMS Box. 4 na bayan ito ng Bago nito, inambush ng mga kalaban ng grupo ng commander ng 6th Infantry Division habang papuntang command post. Walang nasaktan sa kanila. Pero sa gitna ng palitan ng putok, May tama na yan? Stop. May tama ilang tropa ng 56, over. Load! Load! 800 meter, 90 degrees. Kapag karate, mga 50 may init. maya-maya pa sugatang bumalik. Pasado alas 9 ng umaga nagsimula ang mabigat na palitan ng putok. Tinatayang nasa 100 BIFF ang nakaengkwentro ng militar sa gilid ng National Highway. Pero nasa 3 hanggang 400 daw ang buong puwersa ng BIFF na kanilang tinutugis. Maliban sa artillery fire, suportado ang ground troops ng mga MG-520 attack helicopter.
nagsimula ang operasyon ng Marines. Ang impormasyong hawak nila, nasa 30 BIFF ang kasama ni Usman. Sa operasyong ito, nakubkob ng Marines ang 2 kampo ng BIFF na mistulang mga bomb factory. Ang kampo sa Barangay Dabinayan, Mamasapano na palilibutan daw ng mga trenches o hukay sa lupa na may lalim na 1 metro. May mga bunker ang bawat bahay sa kampo. Ang kampong nakubkob sa Barangay Liab, Mamasapano, nakuhanan ng mga material na ginagamit sa paggawa ng mga homemade bomb, mga baril, cellphone, radyo at mga dokumento. 4 na BIFF ang nadakip, pero nakapuslit si Usman at iba pang BIFF na mga gwardya niya. Para makuha at may hatid ang mga nadakip na BIFF sa Tactical Command Post o TCP. Maingat kasi ang tropa dahil meron pa rin mga armadong grupo sa paligid. Nakatakip ang mukha ng mga nadakip na BIFF pagdating sa TCP. Sa tagal ng kanilang lakad, pinainom agad ng tubig ang mga bihag. Umaasa ang militar na makakuha pa mula sa kanila ng dagdag na impormasyong makakatulong.
Mula sa kanilang tactical command post sa Sharif Agwak, mag-aalas 11 ng umaga nang matsyempohan ng aming team na pasakayan ng 6x6 trucks ang mga sundalong ito. Paglabas ng National Highway na Maguindanao, ang convoy na nagsimula sa iilang sasakyan lamang umabot sa 8 military vehicles matapos mag-link up sa iba pang unit. Alas 12 in punto, huminto ang convoy sa isang populated na barangay. Halos magbara ang kalsada sa movement na ito ng militar. Eksaktong isang linggo na mula ng unang siklab ng all-out offensive ng AFP laban sa BIFF. Ang convoy palang aming binuntutan, pinagsanib na puwersa ng 37th Infantry, 2nd Mechanized at 5th Battalion ng Army Special Forces. Alauna ng tanghali, nakapag-set up na ng bagong tactical command post sa loob ng barangay hall. Isang opisyal ang nakausap ng GMA News, hindi raw bababa sa 40 miyembro ng BIFF ang namataan, 2.5 kilometro mula sa aming lokasyon. Inilatag na ang plano. Inuumang na ang mortar at dineploy ang reinforcement na baback up sa nauna ng dineploy na tropa. Dito na kinumpirma sa amin ng isang source, positive ang sighting sa area sa numero 1 target ng opensiba, ang teroristang si Abdul Basit Usman. Ang grupo ni Usman, unang nakaengkwentro ang Philippine Marines kaninang umaga. Nakapuslit sila pero sunod nilang nakaengkwentro naman ang Philippine Army. Alas 2 ng tanghali, narinig ang unang senyales ng engagement. Niradyo na ang pinakahuling estima ng dami ng kalaban, 150, 4 na beses halos ng unang timbre mula sa ground. Sa harap lamang ng command post, isang evacuation center ang matatagpuan. Hindi na raw bago ang mga taga rito sa alingaw-ngaw ng putukan, pero hindi raw ibig sabihin, hindi na nila ito pinangangambahan. Alas 2:30, ang mangilan-ilang naririnig na putok, nagsimula ng dumami, nagsimula ng lumakas. Ang mga mortar na ipuputok na lang, ipinatigil muna, sabay ipinatawag ang higit na mas malakas na asset ng militar. Alas 3:30, ang ikalawang airstrike sa loob ng 7 araw. Hindi agad-agad makumpirma kung ilan at kung may tinamaan sa kalaban, pero ayon sa isang opisyal, wala raw silang matatakbuhan. Bahagyang tumahimik matapos ang atake mula sa himpapawid, pero bigla-bigla ring nabasag ang katahimikan. Pumasok na sa ika-15 araw ang opensiba sa Maguindanao. Sa routine patrol labor ng Army sa bayan ng Sharif Agwak, Special Forces Battalion ang makitid at maalikabok na kalsada. Pagpuntang pinagapusod ng militar kontra Bangsamoro Islamic Freedom Fighter sa barangay Gawang, Tagum Saudi ang pagkuhan noong nakaraang linggo. Inabot pa ng 2 araw bago mapasok ng Army ang komunidad na ito. Sa video ito, bumatagundong na AFP airstrike sa barangay Gawang. Matindi raw ang resistance ng kalaban. Indikasyon na posibleng may high-value target gaya ni Basit Usman na kasama ang BIFF at kinuberan muna para makatakas. Ito noong Martes, kasunod ng pagbagsak ng kampo sa Datu Saudi Ampatuan, pinasok ng Marines ang isang barangay sa bayan ng Sharif sa Ipono, Mustafa para suportahan ang mga napapalaban nilang laban. Magtitinig na ng sinubukan pa ng combat videographer ng Marines na ipantapat ang kanyang kamera sa night vision goggles ng kanyang kasama. Pero nahinto ang pagkuha ng video nang pagbabarilin sila ng BIFF nang makita ang pulang ilaw ng kamera. Makaraan ng matagal na clearing operation, nakuha kahapon ng Marines ang main camp ng BIFF sa lugar.
Alas 4:30 kahapon, 16 na pirasong 105mm howitzer ang pinakawalan ng Artillery Regiment. Kasunod nito, pasado alas 5 ng hapon, umatake naman ang Air Force. South direction to south direction. Ang target ng operasyon ng 6th Marine Battalion noong linggo ng umaga ay mga miyembro ng BIFF na nagtatago sa liblib na barangay na ito sa bayan ng Sharif Agwak. Patay na. Ay! Ay! Baka may kalaban nun ba? Patay mo nga dito. Ha? Yan na. Dito mo na. Dito mo na. Lapit na yan. Patay na. Paghinto ng putukan, dalawang katawan ng mga hininalang BIFF ang nakitang nakahandusay sa may kanal. Upload! Hoy! Ang video na ito ay kuha ng taga 8th Marine Battalion kagabi. Hoy! Tuloy-tuloy na po yung paputok po ng mortar po namin, 81 mortar para masuportahan po yung tropa namin na napapalaban po hanggang Hoy! Hanggang sa mag-umaga kanina, itinuloy pa rin ang mortar shelling sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa. Ang target ng airstrike ng militar ay ang mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na naispatan sa barangay T sa bayan ng Datubyang, Maguindanao. Nagpaulan din ang bala ng kanyon. Nasa 30 hanggang 50 miyembro ng BIFF sa pangunguna ni Amiril Umbracato at Commander Caryalan ang pinutirya. Si Caryalan ang tumatakbo. Pero kung kailan, yan ang tanong na naghihintay pa ng kasagutan. Mula dito sa Maguindanao, June Federation, 24 oras. Matinding sagupaan sa pagitan ng militar at mga rebelde ang nasaksihan namin sa Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao nitong nakalipas na 4 na araw. Ang mga armored personnel carrier na ito ng Philippine Army, sunod-sunod ang pinakawalang bala ng kanyon at machine gun. Tuloy-tuloy din ang pagputok ng mga howitzer o kanyon ng militar. Ang mga rebelde naman, di rin nagpatinag at gumanti din sa mga umaabanteng tangke. Laganap ang mga ligaw na bala na ilang beses ding muntik-muntikang makadali ng mga sibilyan. Ngayong araw nabuksan na muli ang Cotabato General Santos Highway matapos kubkubin ng mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ang BIFF ay ang grupo ni Commander Amiril Umbracato na tumiwalag di umano sa Moro Islamic Liberation Front. Nang aming puntahan kanina, Islamic Freedom Fighters ang ilang bahagi ng National Highway.
Ang BIFF ang grupo ni Commander Umbracato na tumiwalag di umano sa Moro Islamic Liberation Front BIFF. Gumaganti lamang ang kanilang panig sa harassment di umano ng militar sa kanilang mga tauhan. Itinanggi din nilang tinorture muna nila at pinahirapan ng 2 sundalong natagpuang patay noong Lunes sa bayan ng Ampatuan sa Maguindanao. Chino Gaston, GMA News. Naitaboy man ng militar ang mga rebelding Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF mula sa Cotabato General Santos Highway, isinasara pa rin ang bahagi ng highway mula Sharif Agwak hanggang Dato Saudi Ampatuan mula alas 5 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga. Mahigpit pa rin ang seguridad sa highway. Nakaposte pa rin ang mga sundalo at mga tauhan ng PNP Special Action Force. Patuloy din ang pagpapatrolya ng mga armored personnel carrier at tangke. Ang mga residente probinsya, may naganap na pag-atake. Dalawang magkasunod na pagsabog ang nangyari kagabi sa Pikit North, Cotabato. Ayon sa militar, sinubukang patumbahin ng BIFF ang isang tore doon. Ang BIFF hanggang hindi ibinibigay ang kanilang hiling ay i-pull out ang mga sundalo sa ilang bahagi ng Maguindanao. Ayon naman sa militar, hindi nila pwedeng pagbigyan ang kahilingan ng BIFF dahil sa isyu ng seguridad sa lugar. Ferdinand Cabrera, GMA News.
Pagkatapos ng halos isang linggong military at police operation, naitaboy na raw ang puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa mga kampo nito sa Cagayan, Sheriff Saydona Mustafa sa Maguindanao at Reyna Regente sa North Cotabato. Yan pong dumadaan kami sa isang highway kasama ng convoy ng militar nang makuna ng aming news team ang pagsabog na ito sa Mama Sapano, Maguindanao. Ine-escorta noon ng dalawang tangke ng Philippine Army ang isang truck na puno ng mga sundalo. Ang pagpapasabog. Lalo't nangyari ito, ilang araw lang matapos mapugpog ng militar ang isa ng mga rebelde.